Ating topic ngayon is the power of our words. At meron po akong mga tanong dito. Sa buhay po ba natin, sino ditong napahamak na dahil hindi nila kinontrol yung kanilang bibig? Sino ditong, oy galing, wala pa. Ayan, ang dami pala. Halos lahat siguro, di ba? Meron kang sinabi na, teka lang, bakit ko ba sinabi yun? Sana hindi ko na lang sinabi. Meron ding mga bagay na pahamak tayo kasi hindi natin sinabi. Naging silent tayo nung time na yon. So, most ng problema natin sa mga lumalabas sa bibig natin. Kasi nga, hindi natin ito pinag-isipan, hindi natin ito pinag-pray, sige ka lang ng salita ka ng salita. Sabi nga sa Bible, di ba? Yung dila daw ng tao, lahat ng bagay halos matitame mo. Pero itong dila ng tao, kung anong lumalabas sa bibig mo, yan yung magpapahamak sa'yo. It's either life or death, itong dila na to. It's either you praise or you mock the Lord Jesus Christ. So ito po yung topic natin, the power of our words. Yung pagpili lang din ng salita. Naalala ko dati, ito yung lagi kong sinasabi sa simbahan. Sabi ko kasi puro asawa-asawa eh. Sabi ko, bago ko asawahin yung aasawahin ko. Yun pala, sa hain pala, dun sa hain, ang ibig sabihin pala ng aasawahin, may mangyayari sa inyo. Kasi syempre, ang term ko lang aasawahin is papakasalan, di ba? Yun pala, kaya kailangan meron ka ring isip ano yung term na yun sa kanila. Ayan, so kailangan din nating maging maingat. So, dito natin makita na importante kung ano yung sinasabi natin. Kasi may time na dahil gusto natin mag-joke, gusto natin magpatawa ng tao, naka-offend na pala tayo. So ngayon, tignan natin yung mga bagay na makita natin patungkol sa dila ng tao. Okay? Ang sabi sa Proverbs 18:21, isang reminder ito sa lahat ng nandito sa atin pong simbahan. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Kung ano yung lumalabas sa bibig mo, it's either maging blessing ka or hindi. May mga times din na gusto mong maging blessing, pero yung tulong mo hindi na pala nakakatulong. Naalala ko lang ito, hindi ko makalimutan, sinabi ng isa naming pastor ni Pastor Nel, ni Kuya Nel, Pastor Yam, doon na siya sa Palawan. Sabi niya, isipin mo kung yung tulong na gusto mong itulong, nakakatulong ba talaga? Grabe, no? Ang dami palang hindi pala lahat ng tulong natin nakakatulong. May time na gusto natin makatulong, pero mas nakasama pa pala tayo. Kasi tayo bilang mga tao, yung methods natin hindi pala eksakto sa Panginoon. Na ang nangyayari sa atin, imbis na yung tao magdepende sa Diyos, dumepende na lang sa atin. At ito nga yung delikado sa mga relationship. Kapag sobrang close ka sa opposite sex, baka makita na ikaw yung savior sa problema nila. Hindi na ang Panginoong Diyos. Buti na lang kasi may ganito ako. Gwapo pa siya, maganda pa siya. Nakikinig siya sa akin, yung magulang ko hindi na nakikinig sa akin. So, kailangan mo ding isipin, dumedepende pa ba sa Diyos yung kaibigan mo o baka sa'yo na. So, Genesis 4:3-4 yung nabanggit ko kanina na ano yung ginawa ni Cain bago niya patayin yung kanyang kapatid. Sige, sabi dito sa 4:3-4, and in process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord, and an offering unto the Lord, and Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof, and the Lord had respect unto his offering. Okay? So, ang nangyari po, si Cain nagdala siya ng kanyang alay sa Diyos. Ang trabaho niya ay isa siyang farmer. Ito namang si Abel, ang trabaho niya ay isa siyang shepherd. So, ang in-offer niya ay offering niya from his flock. Okay. Isa ito sa mga controversial na kwento sa Bible na bakit daw hindi tinanggap ng Diyos yung offering ni Cain. May mga nagsasabi dahil ito daw po ay halaman. Alam natin yung mga offering, ito ay dapat hayop. Pero mamaya i-discuss natin kung ano to. So, lagay nyo lang sa compartment ng isip nyo, ano ba talaga, ba't hindi tinanggap ng Diyos yung offering ni Cain? Okay, next natin. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. Ibig sabihin ng countenance, yung mukha niya. Parang isipin ninyo, magandang papel, lukutin mong ganun, parang naging ganun yung mukha niya. Galit na galit siya, inis na inis siya, dahil walang respeto ang Diyos at hindi niya ito tinanggap. 6 natin.
And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? Bakit galit na galit yung muka mo? Anong nangyari sa iyo? Bakit hindi ka maayos yung itsura mo, yung iyong puso? Ayan, yung tinanong ng Panginoon Diyos. If thou doest well, ito yung isang clue natin kung anong problema kay Cain. Ang sabi dito, kung maganda yung ginagawa mo, hindi ba tatanggapin ko ito? And if thou doest not well, sin lieth at the door. Kung hindi tama yung puso mo at hindi tama yung ginawa mo, yung kasalanan halos nandyan sa pintuan mo na kumakatok na yan yung gagawin mo. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Yung tinanong ko kanina, ano yung ginawa ni Cain, ano yung nangyari bago niya patayin yung kanyang kapatid? Walang iba kundi kinausap niya yung kanyang kapatid. Alam ko po, ang ikli lang niyan. Pero ang laking bagay niyan, ano yung sinabi niya, hindi ko alam. Pero most probably niloko niya yung kapatid niya. Kasi hindi ka naman sasama sa kapatid mo eh. Parang, saan punta? Doon, tapon basura. Hindi. Sabi niya, saka po, ewan ko kung gano'n yung usapan nila. Basta umalis si Cain, tapos sumama sa kanya yung kapatid niya. Sabi niya, and it came to pass when they were in the field. So most probably, kinausap niya yung kapatid niya, Tol, punta tayo ng doon sa taniman ko. Meron kasi akong doon tinanim eh. Alam mo kung anong tinanim ko? Sama ng loob. Pero yan yung maaring na, hindi naman ganun sinabi niya. Pero pumunta siya doon na meron daw siya, ewan ko yun na meron siyang pinapakita na itatanim or kung ano. Kasi yun yung trabaho niya. Basta nagpasama siya. That Cain rose up and against Abel, his brother, and slew him. So wag niyong kalimutan, bago niya patayin yung kapatid niya, kinausap niya muna ito. Ilang beses tayong nangloko ng tao. Manluloko ka! Sabi mo sa akin ganito, ang ginawa mo ganyan. Di ba? So may mga time na nanloloko tayo for personal gain. Hindi tayo nanloloko para mag-benefit yung kausap natin. Kaya tayo nanloloko kasi gusto natin gumante, gusto natin ipahiya yung kaaway natin, or gusto natin siyang matuto ng leksyon. Pero tingnan natin dyan, yan yung pinaka-topic natin. Ano yung sinasabi ng bibig natin? Kasi maging maingat tayo sa language na meron tayo, kung paano tayo magsalita. May mga times na hindi naman natin gusto ng gulo. Pero dahil lagi mong dinedefend, ito kadalasan mga kapampangan to eh. Laging ganito kasi marami yung kapampangan na kasama doon sa akin. Yun yung laging defense nila. Hindi naman ako galit. Ganun lang talaga yung tono ko magsalita. At sa Bisaya, ganun din. Ewan ko kung lahat na. Tagalog, Bisaya, basta lahat. Basta ang nangyayari, doon naman sa Visayas, pag nandun ako sa Bohol, sabi ko, ano nangyayari? Nag-aaway ba sila? Nag-aaway, tas biglang tumatawa. Yung pala, nagkwekwentuhan lang. Ganun ang ganun, tas biglang mamaya magsisigawan na. So, minsan, dahil iba yung nangyayari, iba yung background nila, akala nila okay sa lahat. Pero di ba, iba yan per tao Pero sigurado, sabi sa Biblia, kapag malumanay kang sumagot, yung away o yung galit, napapawi ito. Pero di ba, ang hilig natin talagang magsalita na, alam mo, katapusan na ng mundo Di ba? Nalaglag lang yung plato. Hindi naman nabasag. Ganyan. Kumbaga, konting kibot lang, kala mo naman kung anong ginawa sa'yo. Parang, sabi ko na, ganyan. Parang nasabi nga, yung mga tao daw, hindi na lang babae, pero sige, nasama na natin lalaki. Hindi daw nag-hysterical. Ano nangyari? Nagiging historical. Naalala mo dati, ito yung ginawa mo. Ito yung mga pinagagawa mo sa akin. Dahil doon, kung ano na nakalkal, ang nangyari lang naman, hindi naghugas ng plato. Diba? Ang dami nang sinabi. Kasi wala kang trabaho, wala kang kwentang tao. Teka lang, maghuhugas lang ng plato, hindi ko nagawa. Kung saan na tayo umabot. Kasi nga, yung puso natin hindi tama. At yun yung pinaka-problema ni Cain. Kaya hindi tinanggap ng Diyos yung kanyang offering, hindi tama yung puso niya. Hindi ito tungkol sa kanyang offering. Okay? Paano natin nasabi yan? Pastor Sam, saan naman pinagkukuhayan? Okay, tingnan natin sa Bible din. Sabi dito, Hebrews 11:4, By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it, he being dead, yet speaketh. Sabi, patay na siya, nagsasalita pa. Hindi ibig sabihin niya, nagsasalita yung dugo, kundi naging testimony yung kanyang sinabi na totoo na tama yung kanyang puso. Okay, ang tanong, bakit daw naging more excellent yung sacrifice ni Abel? Dahil saan? Letter F. By faith, di ba?
So, kung sinabing more excellent, kunyari, si Lionel, nagbigay siya ng pera, binigay niya 50, binigay ko 50. Pag sinabing more excellent, ibig sabihin ba bulok yung akin? O excellent din? Excellent din, di ba? Excellent, excellent, more excellent. Okay? So, ang pamantayan dito, faith, hindi yung kanyang alay. At kung isipin mabuti, wala pang rules dito eh. Wala pa yung batas ni Moses na dapat hayop eh. So parang ganito, kapag si Lionel na naman, sige palitan natin, si Enzo. Si Enzo, nag-offer siya, meron na siyang trabaho. Tapos ang trabaho ni Lionel pa rin. Si Lionel, ang trabaho niya, teacher. Tapos si Enzo, kunyari lang ang pangarap niya maging astronaut. Naging astronaut siya. Sa tingin mo ba ang Diyos i-require si Enzo, gusto ko yung offering mo sa akin sa pagiging teacher, ha? Tapos si Lionel, gusto ko yung offering mo sa akin sa pagiging astronaut. Sa tingin mo, ganun kayo i-require ng Diyos? Hindi eh. I-require ka ng Diyos sa offering na kaya mong i-offer. Anong trabaho ni Cain? Farmer siya eh. Hindi naman siya pwedeng, uy, Abel, pwede bang yung offering mo yung dalhin ko, palit na lang tayo? Hindi eh. So yung bagay na nasa kamay mo, yan yung hinahanap ng Diyos sa'yo. Alam ko po, isa to sa mga pinagdedebatehan ng mga tao. Pero paano mo i-explain yung verse na yan? By faith eh. So kahit gaano kaganda yung offering mo, walang mintis yan, sobrang ganda, pinakamagandang ani yan, kung wala yung faith, hindi yan tatanggapin ng Diyos. Napansin niyo pag mali yung buhay mo, tapos nagbibigay ka ng tithes and offering, ang lalabas sa bibig mo, hindi ako nagsaserve sa Panginoon eh. Pero ginagamit naman nila yung tithe ko. Mali, di ba? Na dapat ang ginagamit ng Diyos, ikaw. Hindi yung tithe mo. Ginawa mo naman bangko ang Diyos. Minsan may interest pa. Panginoon, nag-praise ako sa iyo eh. Dapat, pagandahin mo naman yung buhay ko. Nang ginawa na natin, alam niyo pag ganun yung mindset, hindi na Diyos ang hanap mo. Ang hanap mo doon, Jenny, parang hinihimas-himas mo yung lampara, may lalabas dito na blessing. Na yun nga napakausap kami ni Migs kanina, maganda yung usapan namin, sabi niya. Paano na daw tutulungan yung kaibigan niya na ang mindset, nilikha lang tayo ng Diyos para maghirap. Sabi ko sa kanya, tanggapin man natin o hindi, bilang mananampalataya, meron tayong spiritual bias. Pag sinabing spiritual bias, kahit anong mangyari, ang thought mo sa Diyos, mabuti siya. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi meron tayong thought na ginawa tayo ng Diyos para sa kapurihan niya. At hindi mo ito pwedeng kunyari ito yung utak ng tao. Dahil sinabi mo, mapapasok yun talaga sa kanya. Hindi eh. Kailangan ma-experience ng tao mismo na mabuti ang Diyos sa buhay niya. At hindi mo yun pwedeng mapilit kahit ano mangyari. Kailangan ma-experience niya mismo ang Diyos. Kaya nga, kung ang Diyos hindi mo ma-experience, head knowledge lang siya lahat. Sabi kasi ni ganito, sabi ni ganyan ikaw, para sa'yo, ano ang Diyos sa'yo? Kasi ang Diyos siya kahit anong mangyari. Pero ang tanong sa atin personally, Diyos ba talaga natin ang Diyos? So yun po, yun yung mahabang usapan na hindi mo talaga ma-relay ang Diyos sa kanila by logic alone. Yun din yung tanong ko dati. Maliit ako, dami kong tanong no? Pero basta nung maliit ako, hindi naman ganito, mga ganito na ako kalaki. Okay, ang tanong ko dati, kaya mo bang ma-explain ang Diyos ng walang faith? Kasi parang, ang dami kong medyo ka-debate din Sabi nung kaibigan ko na matalino to, attorney. Sabi niya, di ako naniniwala sa Christianity, pre. Kasi, alam ito? Salt Bay, yung parang meron siyang niluto na steak, tapos ganyan, tapos ginawang meme. Sabi niya, magic daw ang Christianity. Kasi yung ganyan niya, yung nilagay niyang salt, faith daw. So without faith, Christianity is futile. True or wrong? True, di ba? Without faith, you cannot please God. So kailangan talaga yung faith. Na hindi natin ma-explain ang Diyos with logic alone. Sabi ko kasi dati, kaya yan Mayabang lang ako Hindi kaya mo i-explain, hindi Kasi yung mismong pag-abot sa Diyos, kailangan mo ng pananampalataya. Minsan ko isipin, ang hirap din paniwalaan ng Bible Isipin mo, umabot ng 900 yung buhay ng tao dati. Yung buhay nga ng tao ngayon, maka 100, pero ka ng 100,000 kung doon, may 900,000 ka.
Ang pinakamayaman, Methuselah, 969. Ayun ang pinakamayaman sa lahat. Pero kung isipin mabuti, ang hirap paniwalaan. Pero dahil sa faith, pinaniwalaan natin yung bagay. Maniwala ka ba? Si Elijah tumawag ng apoy, may nalaglag na apoy. Siguro ngayon parang apoy kasi parang impyerno yung bahay mo. Pero kung isipin mabuti, ang hirap niyang paniwalaan kasi supernatural siya eh. Pero dahil sa faith, pinaniwalaan natin na may Diyos na nagmamahal sa atin. So yun po yung sagot kapag gusto na ng debate na mabuti ba talaga ang Diyos? Magpakumbaba ka na hindi mo to pwedeng mailagay sa isip niya agad. Kailangan ng isang tao ma-experience niya ang Panginoong Diyos. At kung hindi niya makikita si Jesus Christ sa buhay natin, mahihirapan po tayong i-explain ng Panginoong Jesucristo sa kanila. So yun po yung hindi natin pwedeng ma-magic. At yun yung limitasyon natin bilang tao. Hindi mo pwedeng maibigay yung point of view mo agad-agad dun sa tao. Pero you can always be a friend. Ayan. So tuloy natin. Sabi dito, sa mga bagay na nagagawa ng words natin positively. Number 1, it can encourage. Nung time na sobrang low ka, naalala mo yung tao na nag-encourage sa'yo? Yung walang tsetseburetche ba na kung ano sinabi, in-encourage ka lang. Naalala ko nung time na na-depress ako, ang itsura po ng depression, yung iba kasi nagsasabi depressed daw sila agad. Ang depression po, clinically, assessed. Hindi yung pag malungkot ka, depressed ka na agad. Ito yung mga signs na depressed na ang tao. Ito nakakatawa. Ayaw maligo. Hindi rin ibig sabihin ayaw mo maligo, depressed ka na. Baka tinatamad ka lang maligo. Pero isa sa mga bagay na depressed na ang tao, ayaw maligo kasi gusto lang nasa kwarto. At yung kwarto niya hindi maliwanag. Laging patay yung ilaw kasi hindi na gumagalaw doon. Naalala ko yung tatay ko, hindi siya umiyak nung namatay yung tatay niya. Hindi siya umiyak nung namatay yung nanay niya. Pero nung nakita niya ako sabi ko, hindi ako nagsasalita. Si Papa kasi matapang eh. Umiyak! Yung iyak niya, isang tulo lang ng luha, pero bigla akong, umiyak ka na pa. Sabi ni Papa, naawa na ako sa iyo, nak eh. Basta hindi na ako kasi nagsasalita nung time na yun. Pero clinically depressed na po ako noon. Sinabi na ng doktor na depressed na. Wala nang ibang tumatakbo sa isip ko, kundi gusto ko nang magpakamatay. Kaya ang ginawa ko nga noon, dahil hindi ako makainom ng muriatic acid, kasi wala kaming muriatic acid sa bahay, ang ininom ko yung Baygon. Nakakwento ko naman na sa inyo yun. Yung pag-inom ko ng Baygon, hindi ko binuksan. Hindi ko na kaya eh. Para na akong zombie nun sa hina eh. So kinuha ko yung Baygon, spin ray kung ganun. Ang tagal. Mga 30 minutes, ubos. Kaya ngayon, pag kinakagat ako ng lamok, namamatay yung lamok. Pero hindi, joke lang. Nilalamok pa rin ako. Ayan, so ganun yung ginawa ko. Wala nang pag-asa, gusto ko nang mamatay. Pero hindi ko makalimutan yung tulong ni Pastor Mike sa akin nun. Kinote niya yung isang verse sa Bible, sinabi niya sa nanay ko, sabi niya, tita, huwag niyo pong isipin na pag nagka-problema si Sam, katapusan na ng mundo. Kasi hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito na matakot. Naalala niyo yung verse na yun? For God has not given us spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. At yung panghuli doon ang importante, sound mind. Hindi hayaan ng Diyos na mabaliw ka. Di ba lagi sinasabi ng mga tao, huwag ka na mag-aral ng Bible. Bine-brainwash ka lang yan eh. Pero kung isipin mabuti, bine-brainwash talaga tayo ng Bible. Bakit? Kasi ang dumi ng utak natin eh. Kailangan ma-wash talaga yung isip natin. So wag kang ma-offend agad dun sa sinasabi ng tao, baka kasi totoo. Kasi totoo eh. Ang dumi ng utak ng tao eh. Minsan nga wala pang joke, natatawa ka na eh. 'Di ba? Kasi nga ganun karumi yung isip ng tao. So, yung mga taong nag-encourage sa'yo nung time na ikaw ay down na down, pinapasalamatan mo sila, 'di ba? Ayan. So, pangalawa, nakakapag-inspire. Yan, nakaka-inspire sila. Minsan yung mga tao, kahit hindi mo sila ganun kakilala, base doon sa kanilang lumalabas sa kanilang bibig, nakaka-inspire. Na kahit ganun yung buhay niya, kahit ganun sila natutuwa sila. Bigyan ko sa ng isang example. Ito yung, kung sakaling may sakit din kayo sa utak, ako, tuwan-tuwa ako, uy, may sakit ka din sa utak. Parang tuwan-tuwa pa ako eh. Kasi hindi pala ako mag-isa. Ayan. Sa mga hindi nakakalam, clinically diagnosed po ako ng bipolar disorder. So, lagi kong na-explain dito para mas kahit papano, si Baron Geisler. Ay, meron din siya noon. Pero mas malala yung kay Baron kasi nag-drugs siya eh. Ayun. Mukha lang nag-drugs ang bipolar pero hindi kami nagda-drugs. Yung iba lang, pag nag-drugs ka, mas lalala. Ayan. So, anong nangyari,
Ako na, wala ako sa kwento. Pero yun, ang nangyari, itong tao na ito, na-inspire tayo sa kanila. So dahil dun sa kanilang kwento, sa kanilang nasasabi, ayan, nalala ko na. Nung time na hindi ako uminom ng gamot, kasi nagtitipid ako kasi mas mura po dun sa NCMH, dun sa National Center for Mental Hospital. Mental Health. Nung time na ito, dun ko lang gustong bumili ng gamot. Malaki kasi talaga yung discount, parang more than 50%. So, pwede akong bumili sa Mercury, pero dahil mahal, hindi ako bumili. So, parang 2 linggo na akong walang gamot. Nung time na yun, pamanik na. Yung galit, hindi yung manik na hindi makapag-isip ng tama, pero yung manik ko, galit na galit ako. Kunyari, mahawakan ako na ganito. Ang bilis ko talagang mainis. Yung parang gusto kong suntukin kung kahit sino, mga ganyan. Naiirita ako pag may sumisigaw. Nung time na yun, natatakot na yung mga kasama ko sa bahay. Hindi man ako sumisigaw, pero hindi ako nagsasalita na parang laging nakaganon yung kamay ko. Pero nakita ko yung isang bata, ang liit lang niya, ang pangalan niya Manuel. Pero ang tawag ko sa kanya, Palaka. Kasi yun yung tawag sa kanya ng magulang niya. Sabi nga nila, tigilan nyo na yung Palaka kasi yung ganda ng pangalan, Manuel. Tawag mo, Palaka. Walang lang, Kokak yung pangalan. Kasi Palaka daw kasi maingay. Pero nakita ko kay Manuel kasi naglilinis ako dun sa labas ng bahay. Lumapit siya sa akin, sabi niya, Pastor Sam, tulungan kita. Kahit wag mo kong bigyan ng kung ano. So, nung time na yun, galit na galit ako kasi parang walang hindi ko naman hinahangad na may tumulong. Pero dahil nga iba na yung takbo ng isip ko noon, ako na lang nagkaganito, ganyan, daming kalat, ganyan, dugyot. So, nangyari noon, nagulat ako na even in time na hindi ka maayos, ang Diyos marunong din tumansya ng tao Nabibigyan ka niya ng dahilan na makita mo na mabuti ang mundo. Na mabuti na ang Diyos nandyan. So dun sa encouragement na yun, na-inspire ako dun sa bata na hindi kailangan ng kapalit lahat ng bagay. Nandun lang sa friendship na nabuo sa amin, mga 5 years old, hindi ko alam kung ilang taon, ang liit kasi. Hindi ko na alam kung ilang taon yung dit. Mga 7. So ganun ka, parang naisip ko, walang-wala sila, pero yung thought niya na magkaroon ng care sa'yo nandoon. So, nakakatuwa yung mga ganong instances sa buhay. So, number 3, makapag-uplift na even in down times mo dahil sa positive na sinabi. Na parang meron akong nakita sa Facebook, umiiyak yung isang tao. Galing siya ng gym. Mataba kasi siya As in yung taba na pag nakita mo, mataba talaga. Meron kasi iba, chubby. Ito, malaki talaga siya. Tapos umiiyak siya dun sa video niya. Tapos sabi niya, nagpapasalamat siya dun sa malaking ito hindi yung malaki, yung magandang katawan. Tapos kinausap daw siya, parang kinakabahan siya parang hey, English kasi hey, hinay siya. Sabi niya, nagpapasalamat ako, natutuwa ako na lagi kang nandito. Na kahit na, syempre, yung alam na mataba siya, kasi di ba parang sa gym, parang pagandahan ng katawan, tapos pag may mataba, tinatawanan. So nagulat siya na in-encourage siya, na tuloy mo lang, na makikita mo rin yung results. Kasi alam mo yung down na siya, kasi nawawala na siya ng encouragement sa buhay. So, doon sa bagay na yun, sa little words or kind words, nagkaroon siya ng hope. So, sana tayo bilang mga Kristiyano, makita tayo ng mga kaibigan natin, pwede akong mag-depend sa kaibigan ko na yan. Kasi pipili ka lang, 2 lang naman yan It's either maging encourager ka o discourager. Hindi ka na nga gwapo, pag tinanong, pangit na mukha, pangit pa ng ugali. Maganda na yung pag tinanong ka, pogi ba? Mabait. Diba? Kaysa yung pangit na, joke lang naman yun. Pero yun, diba? Na, wag mo nang kunin lahat ng pangit. Ayan, joke lang, basta maganda tayo para sa Panginoon. Yun yung laging diba? Maganda ba? Beauty is in the eye of the beholder. Ayan, diba? Pero yun, diba? Maging maganda yung ugali natin. Sabi nga nung iba, anong pipiliin mo? Maganda mukha? O maganda pangit mukha o pangit ugali? Yung iba ang sinasabi, kung piliin ko na yung pangit yung ugali, kasi yung ugali nababago, yung mukha hindi na. Ayan, ewan ko ba tayo napunta doon, lipat na tayo. Ayan, yung pang-4, makaka-lead tayo ng mga tao kapag positive yung lumalabas sa bibig natin. Sabi nga, ang pinagkaiba ng boss at ng leader, ang boss uutusan ka lang, ang leader i-guide ka niya na sumunod tayo sa kanya. Kaya nga yan yung pinipray natin sa mga presidente natin. Ayun, kapag meron tayong usapan about politics, wag natin tong i-negate bilang mga Kristiyano. Maraming nagsasabi to, narinig ko to sa mga pastor. Maliit yung mga pastor Maliit pa ako, mali na to Sabi nila,
kapag kapag Kristiyano ka, huwag ka daw papasok sa law, sa lawyer, kasi liars daw sila. Huwag ka kang papasok sa politika kasi madumi nga daw. Pero kung iisipin mabuti, kung hindi pumasok yung mga Bible character sa politika, ang gulo ng mundo. Bakit? Si David nung maliit siya, hindi pa siya pumasok sa politika. Politika yung pinasok niya eh. Na paano may i-influensyahan yung mga tao sa politics kung walang Kristiyano dun. Pero ito lang, kapag pastor ka, huwag ka naman magpolitika kasi pastor ka eh. Ang goal mo, yung church. Pero kung gusto mong magpolitika, tanggalin mo yung title mo bilang pastor. Kasi magkaiba yung bagay na yun eh. Pero yun lang din, alam natin madumi talaga ang politika. Sobrang dumi. Pero kung kaya mo yung bagay na yun, do it for the glory of God. Yun, dun ka rin i-require ng Diyos sa ibibigay mo sa trabaho mo sa politics. Pero huwag naman yung dirty money. Tatanggapin niya ng church, pero hindi tatanggapin ng Diyos. Kahit 1,000,000 pa yung bigay mo. Alala niyo yung offering sa Bible, yung widow's mite. Yung meron lang siyang 2 pennies, pero binigay niya yung buong buo niya. Mas natuwa ang Diyos doon sa kanyang binigay. Kasi tama yung kanyang puso. Tingnan naman natin yung mga pangit. Pangit. Pangit ka. Ayan. Number 1, maka-discourage ito. Napansin ninyo sa buhay ninyo, merong tao na kapag maalala mo, pangit yung sinabi niya sa akin, ayoko na siya. So dahil sa pangit na lumalabas sa bibig natin, inaayawan natin yung isang tao. At ito ay totoo. Diba? May mga tao talagang hindi natin makalimutan kasi hindi tayo in-encourage. At hindi ko alam kung nakwento ko na ito. Mamaya mag-reunion kami ng high school friends ko. Masaya talaga yung high school eh. Naalala mo dati nung nandun tayo sa likod? Hindi, wala. Wala akong naging partner nung high school na kaklase. Meron pala. Pero ayun, may asawa na siya. Kaya tuwan-tuwa ako kasi ayun, bad boy ako eh. Parang ilang beses ko siya na, pwede ba? Sabi niya, pwede naman daw. Eh, uto-uto eh. Hindi mo na ulitin yun, bad yun. So, anong nangyari? Meron kaming kaklase. Tapos, talagang siya, yung lagi ko talagang binubuli. So, parang nangyayari, ganito ako kabuli. Di sa school, di lalabas na yung quiz. Ang gagawin ko, tatanungin ko kung anong score niya. Sabi, anong score mo? Hindi ko napapangalanan. Ayun, sabi ko, anong lalaki to? Pero minsan, nambubuli din ako ng babae. So, anong nangyari? Tinanong ko anong score niya. Sabi, ito yung score ko. Sabi niya, okay. Sabi ko, okay na ako kasi mas mataas ako sa'yo eh. Parang, ang basis ko, okay kang tao kapag hindi ka umabot sa score niya. Tapos, nung nangyari, nung nagkaroon kami ng reunion, 3 lang kami nung nagkita na yon. Sabi niya, ang tagal na nun simula grade 3 hanggang 4th year high school, binubuli ko. Doon yun sa FBA. Ayan. Tapos, sabi niya sa akin, Sam, naalala mo dati, nung minamaliit mo ko? Siyempre, nung time na yun, hindi ko alam kung, siyempre, dahil bullying hindi ko alam kung maaawa ba ako, matatawa. Sabi ko, tagal-tagal na nun eh. Siyempre, hindi na kita binuli ng college. Siyempre, hindi na kita kaklase. Kung kaklase kita, bubulit. So, sabi niya ganito, naalala mo dati nung minamaliit mo ko? Nung lagi mo akong sinasabi na mabaho ako, na bobo ako, ganyan, hindi ako matalino. Sabi ko, bakit? Siyempre sasabihin ko yun, totoo na. Mga ganun, di ba? Pero siyempre sa utak ko yun, bad talaga. Bible school student na ako, no? Salbahe pa ako. So, anong nangyari? Sabi ko, naalala ko yun. Sabi niya, nung pumunta ako ng ibang bansa, wala akong ibang inisip kundi i-improve yung sarili ko. Yung crush ko, crush ka, tinatawanan ako ng school kasi pinagtitripan mo ko, aamuyin mo yung kiligili ko, tapos mag-iiba yung mukha mo. Alam mo yung ganun ba, yung ganun na pang mamak. So dahil doon, parang medyo nasira yung puso ko, pero natawa yung bibig ko. Pero yun na, parang, ang bata pa namin noon eh. Na hindi ko naman alam na totoo pala yung sinasabi ng nanay ko. So makinig tayo sa nanay natin na wag mong isipin na ganyan kasi balang araw na mag-success siya sa buhay niya, sumakses siya sa buhay niya, di kanya makalimutan. Yung parang, babangon ako, dudurugin ko kayong lahat. Parang ganun yung nangyari. Pero naiya din ako kasi masama yun eh. Siyempre, pero nakakatawa. Di ba, na bilang Kristiyano, hindi talaga tama yun na makasakit tayo ng tao. So, dahil sa akin, encourage siya. So, parang meron pang ang dami ko talagang binuli nung high school eh. Ito wala to eh, nag-birthday siya ng isang araw. Sabi niya sa akin, Sam, naalala mo dati, kasi sa tugtugan, sa praise and worship na tong team na to sinabihan ko daw siya, naalala mo Sam, sinabihan mo ako dati, ako yung pinaka-bobong bahista. Sabi ko, hindi ko na maalala yun eh. Pero sabi ko, marunong ka na ba? Pero yun nga, hindi niya nakalimutan. Sabi niya, dahil doon, na-encourage ako na maging maayos na tumugtog.
Yun ba, yung imbis na maging encourager ka, imbis na magaling kang mag-encourage, ang naalala sa'yo, wala kang kwentang tao, wala kang kwentang kaibigan. So yun, wag niyo siyang gagawin. Alam ko si Pastor Mike, marami ding mga ganun, mga bully kami. Kina mo, kaya magkakasundo kami. Pero yun, di ba, hindi siya maganda. So sana maging encourager tayo kaysa discourager. So number 2, makastumble ka ng mga kapwa Kristiyano. Alam niyo yung laging nasasabi sa church, bakit si pastor ganito? Kasi kahit ano mangyari, kung Kristiyano ka, magiging point of comparison ka talaga. Na kapag ginagawa ng isang tao, parang magiging ano sa kanila, magiging standard nila na si pastor nga, ganito eh. Naalala niyo yung kwento ko, ang dami kong kwento no? Pero ganoon naman pag pastor kasi pag wala kang kwento, hindi ka talaga, wala kang kwento. Na-joke lang. Pero, di ba? So, anong nangyari ganito? Sa church doon sa Bohol, balita church lang, siguro mga 20 lang yung nag-a-attend. 20 lang yung nag-a-attend pero kilala sa community na Christian Church Baptist. So anong nangyari ganito? Meron silang ampon na may edad na rin, mga 18 babae. Kumalat na may relasyon sila. So may nangyayari talaga. So parang nire-rape niya yung anak niya. Dahil doon, yung tita ko, hindi na nag-church doon kasi binawalan ng asawa niya. Unbeliever kasi yung naging asawa ng ng tita ko. Sabi niya, bakit tayo magsisimba dyan? Yung pastor nga, rapist eh. Anong makuha natin dyan? Na itong mga bagay na to, pananagutan natin sa Diyos to eh. Hindi dahil Kristiyano ka magiging maayos all throughout. Kasi kung wala kang desisyon to praise God, to surrender sa Panginoon, makakasira talaga tayo. At maraming tao, aminin man natin o hindi, nung nalaman natin na ganito yung stand nila, na-off tayo sa kanila. Bigyan ko yung example Kapag alam mo na itong taong ito, ang manok sa politika, itong tao na to, tas ayaw mo yun, parang, bakit ganun mag-isip yun? Kala ko Kristiyano. At sabi nga ng kanta, hindi pulat dilaw, tunay na magkalaban. Pero kahit sinabi ng kanta, hindi totoo. Pag nalaman mo na yun yung boto niya, dapat makulong yun eh. Alala niyo yung sikat ngayon, di ba? Dapat makulong yan. Hindi, yung iba naman, hindi. Bring him back home. Mga ganyan, di ba? So, kapag alam mo na ito, bring back home, ito naman, home run. Ayan. Ang nangyayari, ayaw na natin sa tao na yon. Kasi nga, nakaka-stumble. Pero yan yung, sa atin, yan yung lesson sa atin. Whatever the standard ng ibang tao, you have your own decisions at the end of the day. It's either ma-offend ka or makita mo yung reality, magkakaiba tayo ng standard minsan. Kaya ngayon yung naging problema eh. Yung time ni Adan at ni Eva, hindi gusto ng Diyos na hindi natin alam yung tama at mali. Kasi parang ang sabi nila, gusto pala ng Diyos maging mangmang tayo eh. Kasi di ba pag kinain mo yung prutas, ng alam ng mabuti at masama, malalaman mo yung tama at mali. Hindi gusto ng Diyos na wala kang alam doon. Pero nung kinain nila yun, nagkaiba-iba yung standard natin. Napansin niyo yung iba pwede to. Yung ibang Kristiyano hindi to pwede. Kaya yun yung goal ng Bible. Bumalik tayo doon sa old way na kahit magkakaiba tayong tao, iisa yung standard natin ang Biblia. Pero wala na eh. Talagang hopeless yung bagay na yun. Kasi tao tayo. Meron talaga, yung nabanggit ni Tito Levi kanina, nagiging excuse natin yun. Pero yun yung reality. Hindi natin ma-perfect talaga ang salita ng Panginoong Diyos. Pero we can strive to be a better Christian for the glory of God. So makakastumble tayo. Number 3, pwede tayo makadestroy. Maraming relationship ang nasira dahil sa hindi magandang words. Sabi niya, dati ang ganda mo eh. Hindi ko alam ano nangyari sa'yo eh. Lalo na kapag sinabi mo to sa babae, di ba? Na yun pa naman yung pinanghawakan ng babae na maganda sila, guwapa. Maya sa lalaki, pukbugin natin yung babae, lalaki. Yung lalaki din, bugbugin din natin. So, anong nangyari, kapag binabanggitan mo ng ganun, nasisira yung moral nila. Kapag yung lalaki naman, wala kang kwentang lalaki, di ka makapag-provide para sa amin. Kasi yun naman yung role, di ba? Na mag-provide yung lalaki, yung babae naman, mag-support sa family. Pero goes hand in hand naman yun. Na kapag mawala yung pagrespeto sa tao, nasisira yung moral nila at ayaw na nila sa atin. At ang panghuli, ito yung ginawa ni Cain. Binanipula niya yung mga bagay-bagay. Di ba? Minanipula niya si Abel bago niya patayin.
So may mga time na kaya natin sinasabi to kasi gusto natin makuha yung loob ng tao. Minsan nagfa-flatter pa nga tayo, ang talino mo talaga. Ito, ginagawa ko rin. Ang dami kong pinagagawang kalokohan ng high school. Sabi ko, grabe, ang talino mo talaga, no? Gawin mo nga yung assignment ko. Pero dahil hindi ganong eksakto, syempre hindi yung susunod sa akin eh. So alam ko kung paano gawin yun na parang maging mabait ka sa kanya. Meron pa nga dati nung elementary ako eh, ng grade school, parang sabi ko, hindi kita bubulihin, basta bigyan mo ako ng 20 pesos araw-araw. Kung baga natakot siya na pagtawanan siya ng ganon yung mga ginagawa ko na hindi maganda. Nagmamanipula tayo ng mga tao for the benefit of us, hindi tayo naka-encourage ng Kristyanismo. So, ayan yung mga past at minsan present din sa atin na sana iwanan natin for the glory of God. Point number 1. Dami kong intro. Why we speak what we speak. Bakit natin sinasabi yung mga bagay na lumalabas sa ating mga bibig? Number 1, kay Cain, yung bitterness niya. Sabi dito, but unto Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. So, naging bitter siya kasi yung kay Abel, tinanggap, yung sa kanya, hindi tinanggap. Pero ang problema naman talaga, yung puso niya. Kung tama yung ginawa mo, tatanggapin ng Diyos eh. Hindi ko alam kung ano yung nasa loob ng puso ni Cain, na parang inisip niya ba, magaling siya, o kung ano mang bagay. Pero ang sabi doon, walang faith yung kanyang offering. So, reasons of speaking what we speak. Number 1, yung number 1, reasons of speaking what we speak, yung dapat nandun sa taas. Number 1, yung emotions natin. Kapag punong-puno na ng emotion yung puso natin, yun yung nasasabi natin. Sabi, number 1, kapag masaya ka, huwag kang magme-make ng decision. Kasi parang ganun yung manic. Dahil naramdaman mo, gagawin mo siya. Talagang ikaw na kasi naging mabuti ka sa akin eh. Yung pala, hindi mo naman pala nakita yung two sides of the coin. Number 2, huwag kang magsasalita kapag galit ka. Yan yung speech na pagsisisihan mo habang buhay. Yan yung hate speech na dahil galit ka, sana hindi ko pala sinabi yun. Ayan, yung mga ganyang bagay. So, emotions natin, kailangan ma-master natin ito. Number 2, knowledge. Na dahil alam mo na ganun siya, minsan hindi na natin binibigyan ng tsansa yung tao. May past kasi siya eh. Pero mahirap talagang magtiwala sa isang tao na yun na yung pagkakilala mo sa kanya. Ang hirap na, hindi, pwede pa yung magbago. Lalo na kapag paulit-ulit. Di ba, may mga kilala tayo sa church na tinutulungan natin pero hindi tinutulungan ng sarili. Kahit anong tulong natin sa iba, kung wala siyang balak baguhin yung sarili niya, walang mangyayari. Pangatlo, yung motibo natin na pag-usapan natin kanina, na ano yung motibo mo pag nagsasalita ka? Gusto mo bang maka-uplift o gusto mong makasira ng ibang tao? Pangapat, yung perception natin. Na minsan kapag taga-church, hipokrito yan. Pero then again, totoo yun. Punong-puno tayo ng hipokrito dito. Ikaw, ako, lahat ng makita mo sa corners ng church natin. Bakit? Kasi we say that we will praise God, pero hindi natin to nagagawa perfectly. So yun yung kailangan nating tanggapin. We are all hypocrites. At yun nga yung problema ng mga tao na hindi nila alam na hipokrito sila. Alala niyo yung problema ng mga tao sa labas ng bahay ni Zacchaeus? Diba sabi nila, bakit sumasama si Jesus sa madudumi? Mas kasalanan si Zacchaeus. Pero kung isipin mabuti, ang tumatakbo sa isip nila, si Jesus dapat kami yung samahan eh. Kasi malinis kami. At yun yung problema, ang pinaka-miserableng tao, ang isang taong hindi niya alam na miserable siya. So sana makita natin yung pagka-depende natin sa Diyos kasi kailangan talaga natin ng Panginoon. So, tingnan natin yung mga factors kung bakit tayo yung tayo ngayon. Bakit ganyan ka mag-isip? Bakit ganyan yung mindset mo? Number 1, meron tayong earliest memory. Sabi dito, for from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, and evil. Ay, yung lasciviousness, yung halos lahat ng bagay, may mali siya. Ayan, so parang yan yung meaning niya. An evil eye, blasphemy, pride, foolishness, all these things come from within and defile the man. Yung earliest memory, ito po yung mindset ko nung maliit. Nung time na bata po ako, siguro mga 3 to 4 years old, ito yung pinaka-naalala ko. Akala ko nung maliit ako, hinuhulaan kung sino yung magiging tatay nung anak. Yung 'di ba sa mga palabas, yung hindi alam kung sino yung tatay nung anak. Tapos ang ending ng palabas, kung sino yung nakabuntis sa kanya,
yun yung magiging tatay. Yun pala, hindi ko alam na kailangan may mangyari sa lalaki at babae. Na kasi ang dami palang naging partner, yun yung naging tanong. Sino yung tatay? Kasi nga, multiple na hindi tama. Diba? Nalito ko sino yung tatay. At iniisip ko dati, dahil yun yung earliest memory ko, hindi ako pwede kasing manood ng anime nung maliit eh. Bawal ako sa Dragon Ball, Ghost Fighter, Voltes 5. Yung Voltes 5, muntik pang makapanood ako. Pero dahil yung kalaban nilang Buzanian may sungay, hindi na ako pinayagan. Mga Harry Potter, hindi ko alam yun. Ang mga pwede sa akin, Blue's Clues, Make Way for Nadi, yung mga pambata. Tapos, ang nangyari nun, ang laro ko nung maliit, yung unan, kinikis ko. Yung lilalabas pa nga yung dila eh. Kasi yun yung napapanood ko eh. Bawal ako manood ng cartoons na may magic, pero pwede ako manood ng Paloma, Ruby, Marimar. Eh yun yung napapanood kasi yun yung pinapanood ng mga katulong namin, kasama namin sa bahay. So naging nasira na yung mindset ko, bata pa lang. So malaking factor yun kung bakit halos lahat ng bagay nung maliit ako at hanggang ngayon parang lahat may mali siya. Kasi yun yung natutak sa isip eh. So isipin mo din ano yung mga bagay na nung maliit ka, ito yung mga pumasok sa isip mo. Pangalawa, kung paano ka pinalaki ng magulang mo. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang maganda sa version ng King James Version, then again, we promote King James Version, pero hindi tayo King James only. Kasi parang pupurihin mo na pag hindi King James, hindi na salita ng Diyos. Ang maganda sa translation nito, hindi niya sinabing positive way. Ang sabi niya lang, kapag tinrain mo yung isang tao sa kung saan siya lalakad, pag malaki na siya, hindi niya na to bibitawan. Sa ibang version kasi, sa modern version, positive eh. Kapag tinrain mo sa maganda, magiging maganda yung buhay niya. Pero ang maganda dito, general. Kung i-train mo ang isang bata sa maling paraan, magiging mali yung buhay niya. Hindi ko sinasabi na kapag tinrain mo siya in the church, inside the church, in God's ways, hindi niya to iiwanan. Ang ibig sabihin ng he will not depart from it, hindi niya yun makakalimutan. Kasi 'di ba may reality na kahit lumaki yung tao sa church, kahit lumaki yung bata sa isang simbahan na intindihan niya yung gospel, papamuhay niya ito. Pwedeng maintindihan mo in a mindful way, pero hindi mo pala naintindihan mo intellectually, pero hindi pala pumasok sa spiritually. Kasi nga, wala kang naging personal relationship sa Diyos. So yung upbringing, kung paano ka pinalaki ng magulang mo, ang laking factor niyan, bakit ganyan ka mag-isip na. Pag-usapan namin ni Ate Nico kanina, sabi, yung pag-aasawa daw, mahirap talaga yan. Kasi mag-aaway talaga kayo eh. Sigurado naman dito, yung mga na-interview, ayan sila Kuya Mar. Natawa ako kay Kuya Mar, sabi ko, matagal na talaga mag-asawa. Sabi, ano pinakamalaking problema o pinakamalaking bagay na nakagawa mong kasalanan? Tawa ko ng tawa sa likod, sabi niya, nung pinakasalan ko siya. Pero syempre, joke na lang naman yun. Parang hindi na sila na-offend sa bagay na yun. Kasi, ayun na matagal na silang magkasama. Pero kung isipin mabuti, mahirap talaga mag-asawa kasi magkaiba yung background ninyo eh. Ganito siya lumaki, panganay siya, ikaw bunso. So, yan yung mga bagay na yan. Importante yan sa pag-iisip natin ngayon. Pangatlo, and direct your children onto the right path. Ayan yung pinagkaiba. And when they are older, they will not leave it. Ayan, di ba? Magkaiba. Yung isa, general. Yung isa naman, positive lang. Okay? So, sige, tuloy natin. So, pangatlo na importante din. Skip na lang natin to. Yung friends. Di ba? Kung sino yung friends mo, ang laking influence niyan sa buhay mo. He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Napansin niyo yung dating hindi addict, dahil kakasama niya sa mga addict na din siya. So, tingnan mo yung mga friends mo, mukha bang addict? Baka mukhang addict lang naman, okay lang yun. Pero yung addict talaga, huwag mong sasamahan yun. Ayan, di ba? So, sana yung friends natin, mas marami tayong close sa church kaysa ka-close sa labas ng pamilya natin sa Panginoon. Hindi ko sinasabi na kailangan CBC na church, pero yung Kristiyano. Kasi kung mas nakakapag-open ka pa sa mga unbelievers, iba yung makukuha mo sa kanila eh. It's either ikaw yung maka-influence sa kanila, maganda po yun. Pero kung ikaw yung ma-influensyahan ng worldliness, hindi na po yun maganda. So, tignan mo rin kung anong klaseng friends yung meron ka. Sabi nga, tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Ayan. So, malaking factor sila sa buhay natin. Pang-apat, yung events of hardships and good times sa buhay natin.
Dahil naka-experience ka ng bad experience, ganito ka na mag-isip. Yung iba nga, di ba, naka-experience lang ng bad relationship, lahat ng lalaki masama, manluloko. Isa lang naman yung nanloko sa'yo. Di ba? Pero kung isipin mabuti, dahil dun sa mga experiences natin na maganda at hindi maganda, ganun tayo mag-isip. Sabi dito, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in the hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience. At ang ending nga niyan, yung patience maglilid sa faith. So isa ito sa mga verse na pwede nating makita na kahit meron tayong problema, part yan ng process natin sa pagiging patuloy na mananampalataya. Kasi kapag tinanggal natin yung idea or factor of, salamat Jay. Ang ganda talaga dito, may sponsor ng Summit. Binuksan pa, very good talaga. Sa amin, tubig lang na tap water eh. And salamat sa sponsor natin, Summit, na natural drinking water, 350. Ayan. So yan, ang nangyari sa events ng hardships natin, sa problema natin, pag tinanggal natin yung factor ng problems, ang pwedeng mangyari sa atin, nisip natin bed of roses sa pagiging Kristiyano. Pero napansin natin, kaya tayo tumitibay sa ating faith kasi meron tayong problems. At ito yung verse na nagpapatunay nun. Dahil sa problema, nagkakaroon tayo ng patience at patuloy tayo nagkakaroon ng faith sa Panginoon. And patience, experience, and hope. Ayan yung hope na masabi natin parang pananampalataya. Make it not ashamed because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. And then yung panghuli, at ito yung pinaka-importante sa lahat. Ito yung laging nagiging defining factor. Pwede mong sabihin na pangit yung earliest memory mo. Pwede mong sabihin na yung upbringing sa'yo hindi maganda. Pwede mong sabihin na yung friends mo hindi naging good friends sa'yo. Pwede mo ring sabihin na ito kasi yung na-experience ko hindi mo ako maintindihan Pero ito yung pinakamalakas na bagay kung bakit nagiging maayos yung pag-iisip mo. Alam niyo kung ano? Choice. Kahit pangit yung past ko, kahit hindi maganda yung naging experience ko, pero I choose to live for Christ. Lahat ng bagay na excuse mo, malalaman mong excuse lang pala. For to me, to live is Christ and to die is gain. Si Paul yung tipong tao na malinis Kung sa paningin din ng mga taong malinis Kasi kung isipin mabuti, talagang righteous naman si Paul Diba? Hindi naman siya yung, naniniwala ko hindi si Paul yung tamad na estudyante Hindi ka magiging Pharisee kung tamad ka. Ang dami mong babasahing batas. Pero si Paul, ang iniisip niya, kailangan niyang matupad yung batas kasi yun yung gusto ng Diyos. Kaya nga from Judaism, nagpakilala sa kanya si Jesus Christ na ang Judaism leads to Christianity. Kasi nag-transition na unti-unti nang na-reveal si Jesus Christ Napansin ninyo, ikaw ba sabihan ka lang na sinabi sa kanya ni Jesus, di ba? Paul, bakit mo sinisipa yung prick o yung tuso? Dahil lang ba doon, biglang magbabago ka na, Lord, sino ka? Pero dahil hinahanap talaga ni Paul ang tunay na tagapagligtas, natagpuan niya si Jesus Christ. Siyempre, hindi ka naman pwedeng sabihin, Nel, bakit mo sinisipa tong patusok na to? Biglang, ay, sino ka? Hindi Meron siyang desire na kilalanin talaga ang tunay na Panginoon. Kaya nga nung nahawakan niya to, sabi niya, lahat ng achievements ko, lahat ng tinuturing ng mundo na achievement, walang sense kung wala sa akin ang Panginoong Hesukristo. So, ganun din sa atin. Kung sa tingin mo yung tao, tinulungan mo na't lahat dahil hindi mo siya naiintindihan, dahil sabi nga nila, hindi mo ako maintindihan, rockers ako. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Kasi meron kang desisyon na magbago At yun yung pinakamalakas na pwede nating gawin. Decision ko na naging ganito ako, decision ko na hindi ako nagbago. Na wala tayong maging sisisihin sa huli, kundi yung sarili nating mga decisions. Decisions will make who you are today. Okay? So tuloy natin, the way we speak, paano tayo nagsasalita? So sabi dito, it is illogical to think that before Cain killed Abel, he talked to him to come with him in the field in a way that Abel won't detect that Cain wants to kill him. Ibig sabihin, hindi intensyon ni Cain na malaman ni Abel na gusto siyang patayin ng kapatid niya. Talagang yun yung intensyon niya, pero hindi niya pinahalata. At ganun din tayo, nagiging secretive tayo pag meron tayong ginagawang mali.
Napansin natin kapag meron tayong kalokohan, ayaw natin makipag-usap sa pastor kasi baka madulas tayo. Ganon tayo eh. Ayaw nating mahuli. Ganon naman yung kasalanan eh. Ang sarap niyang gawin, pero ayaw mong ipaalam sa lahat. Pero yun nga, ganon yung ginawa ni Cain. At lumabas din yung tunay na kulay nung sa huli na. Sometimes we get into trouble, not because of what our conversation holds, rather the way we deliver our message. Nabanggit mo nga kanina sa Kapampangan, sa Bisaya, hindi yung sinasabi mo eh, kundi kung paano mo sabihin. Ano na naman yan? Mga ganyan, di ba? Mali ka na naman. Pero pwede mo sabihin, mali ka na naman. Okay na to. Ayan, di ba? Yan, di ba? Yung mga ganyan na bagay, kung paano mo sabihin yung isang bagay. Minsan naman nakakatakot. Alam mo yung mga Ilonggo daw to eh. Galit na ako, Nel. Papatayin na kita. Ang lambing pa eh, papatayin na kita. Dahan-dahan pa eh. Pero kung isipin mabuti, merong time para dito. Ito din yung naisip ko eh. Sabi nila nagkasala daw si Jesus kasi nag-wild siya. Alala niyo yung kinlens niya yung temple, yung maraming mga alanganin naman na, galit na ako. Ha? Hindi ganun eh. Talagang pinakita niyang galit siya. Tinapon niya yung mga pinaalis niya yung mga tao, pero hindi siya nagkasala. So merong tinatawag na righteous anger. Pero yun yung mahirap sa atin eh. Kasi pag galit na ang tao, sabi nga, yung wrath daw ng tao, ay magandang version. Send ko na lang din sa GC mamaya. Yung wrath ng tao at wrath ng Diyos magkaiba. Kasi ang hirap na yung para ito, kaya kita sasapakin for the love of you. Diba? Hindi naman, diba? Talagang galit ka. Iba yung motibo mo. Pero ayun nga yung mahirap na talagang difference ng tao at ng Panginoon. So the things to consider on the way we speak. Ito yung mga paraan para ma-check natin ang ating mga puso. Number 1, gentleness. Gaano tayo ka-gentle magsalita? Pangalawa, yung level ng volume ng pagsasalita natin. Gaano kalakas? Sumisigaw ka ba o malumanay? Condition of our hearts. Nung time ba na yan, galit ka dun sa boss mo? Kaya sabi nga, kapag napagalitan ka ng boss mo at nagalit ka din sa anak mo, hindi mo mapaghiwalay ang trabaho at ang iyong sariling buhay. Kaya nga kailangan ng work-life balance, di ba? So kung nagtatrabaho ka na, kailangan kapag tapos ng 5:00, okay, ako na ulit si ganito. Hindi na ako yung trabahador kasi ang mangyayari niyan, yung problema sa trabaho na uwi mo sa bahay, ang nag-suffer ay yung pamilya. Sabi nga, yung pamilya, yung boss mo hindi maaalala na nag-overtime ka. Pero yung anak mo na hindi mo binigyan ng time, maaalala nilang wala kang oras para sa kanila. Ayan. Number 4, connection to God. Yan, yung connection mo sa Diyos nung time na yan. Maaring yan yung naging factor kung bakit ganun ka magsalita. Kasi hindi ka maayos sa Diyos. Hindi mo nga kinausap ng maayos ang Diyos eh. Sa tingin mo, kakausapin mo ng maayos yung kapwa mo. Kasi hindi ka nang hingi ng tulong sa source ng magandang ugali. Kasi yung alam natin, magandang ugali, kayang gawin ng lahat eh. Pero yung tamang way ng magandang ugali, nagsa-start yan sa pag-asa natin sa Panginoong Diyos. So tingnan natin yung mga biblical examples na yung emotions nila na deliver nila ng maayos sa Panginoong Diyos at yung ibang hindi naman. Number 1, sulat dyan, yung biblical examples of emotion with regards with speaking. Number 1, si Hananiah, Mishael, and Azariah. Meron silang conviction. Isa ito sa mga pinakamagandang verse sa Bible. Sana hindi nyo po makalimutan. Ito yung time na nahuli na sila na hindi sila nagsamba dun sa magandang ginawang rebulto. Sabi dito, if we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. Ito yung magandang phrase na sinabi nila. But even if He doesn't, ang sabi niya dito, kahit itapon kami doon sa apoy, alam namin na ang Diyos kaya kaming iligtas. Kaya niya kaming iligtas sa kapangyarihan mo, Nebuchadnezzar. Pero ang sabi nila dito sa verse 18, yung first part, ang ganda. Even if He doesn't, kahit hindi kami tulungan ng Diyos, we want to make it clear to you, Your Majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. I believe habang nagsasalita sila, tinitignan nila sa mata si Nebuchadnezzar. Seryoso ako na hindi ako magfa-falter sa pag-praise ko sa Diyos. Hindi yan parang, kahit ano mangyari, hindi po kami susunod sa iyo kasi mahal po namin. Hindi ganun. Talagang meron silang conviction na totoo. Sabi nga, di ba, ito yung mahirap kapag sobrang galing mo ng manloko. Yung sabi, di ba, kapag nagsisinungaling daw ang bata,
Hindi yan pag nagsusungaling yung bata, utal-utal, tapos malambing magsalita eh. Pero minsan kapag sobrang galing naman loko ng bata, talagang eye to eye. Hindi ka hindi titingin sa iba kasi 'di ba pag nagsisinungaling para mag-iisip. Pero yun, 'di ba? Itong bagay na 'to talagang seryoso sila habang nagsasalita. So merong conviction yung words nila by this time. Number 2, yung galit naman. Ito si Jonah. I believe nagwawala siya dito, hindi lang siya nakatayo ng ganyan. So sabi dito, but it displeased Jonah exceedingly and he was very angry. Ito yung time na pinatawad ng Diyos yung bansang o yung lugar ng Nineveh. And he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarshish, for I knew that thou art a gracious God and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentest thee of the evil. Sinabi ko na sa iyo, Panginoong Diyos Kaya nga ayoko na magturo sa kanila kasi alam ko, papatawarin mo sila. Pero ang gusto ko, Panginoon, pag nagturo ko sa kanila, hindi sila maniwala. Ganun yung puso niya Di ba yung tipong mag-share ako ng salita ng Diyos, pero gusto ko, hindi sila maniwala. Di ba? Wala naman sigurong nagturong simbahan, nagtuturo kami ng mali. Amen po ba? Wala mang ganun, di ba? Pero nung nagturo itong si Jonah, ang puso niya hindi sila maniwala para sila parusahan ng Diyos. Pero yan, galit na galit siya at sabi nga dyan, he was very angry na pinatawad sila ng Panginoon. Gusto niyang siya ang masunod imbes na ang Panginoon. Pangatlo, sinabi niya na gusto niyang mamatay. Therefore now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live. Mamatay na lang siya. At ngayon naman, yung depression. Sabi dito, but he himself, si Elijah ito, went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree, and he requested for himself that he might die, and said, It is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. So meron siyang pagtingin sa kanyang sarili. Yung comparison na hindi maganda, dahil hindi ko naman matapatan o hindi ko naman mahigitan yung aking ancestors, mas magandang mamatay na lang ako. So ang criteria ni Elijah, kung magaling ako, pwede akong mabuhay. Pero dahil hindi naman ako mas magaling sa ancestors ko, better mamatay na lang din ako. Pero kung isipin nating mabuti, kung ang basis natin para mabuhay, merong buhay na gusto ang Diyos na ipamuhay ko. At iba-iba yung journey ng bawat tao. Sa tingin ko, hindi ganyan yung lalabas sa bibig niya Pero dahil nawala siya ng pag-asa, iniwan niya yung sarili niya, ina-isolate niya yung sarili niya, na-depress siya. Kasi kailangan din natin ng tulong ng ibang tao. Pero yun yung mahirap ipilit sa isang taong depressed. Ang taong depressed, ayaw niya na talaga ng tulong ng iba kasi wala na siyang pag-asa. Pero yun pray natin sa Panginoon na maging way tayo ng encouragement ng ibang tao. Panghuli, struggling yet surrendering. Si Jesus Christ, I believe, nag-struggle siya. Kasi tao siya Pero by struggling alone, hindi ka nagkakasala. Ano yung sabi niya? Ito yung nag-pray sa Garden of Gethsemane, and he went a little further and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Hindi yan yung iinom lang kundi yung kanyang cup of destruction na mahiwalay sa Diyos Ama at Diyos Banal na Espiritu. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Dito nung time na to, hindi siya matapang. Nagmamakaawa siya sa Diyos Ama, Panginoon, pwede bang hindi ko na lang inumin? Pwede bang hindi na lang ako mahiwalay sa inyo? Pero nag-surrender siya. Nahirapan siya, pero susunod ako sa iyo for the sake of obeying you and praising you and para for the sake of humanity. Kasi kung hindi niya yung ginawa, wala tayong kaligtasan. Yung kabayaran ng kasalanan hindi mabayaran ni Jesus Christ kung hindi siya namatay sa krus ng Kalbaryo. At ang last point natin, speaking gracefully. Sabi nga, you can choose your words, you can choose how to speak. Pero yung outcome nito, hindi natin pwedeng mapili. Minsan kahit tama na yung gusto nating sabihin, pero dahil iba yung pagkatanggap nung kausap natin, hindi natin to kontrolado. Pero yun, i-pray natin na yung lumalabas sa bibig natin bilang mananampalataya ay mga bagay na nakakatulong sa mga tao. So sabi dito, 6:45, a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. Kung tama yung puso mo, yung galing sa puso mo, makakapagdulot ng mabuti sa iba. And an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. Kung ano yung pangit sa isang tao, yung lumabas sa puso niya, hindi rin maganda yung lalabas sa kanyang bunganga. For out of the abundance of the heart, his mouth speaketh. Kung ano yung laman ng puso mo,
yan talaga yung lalabas. Alam niyo yung mga half joke, 'di ba? Sabi nga, jokes are half meant. Yan, 'di ba? Na kaya natin sinasabi ito kasi meron tayo talagang bagay na gusto nating sabihin sa paraan na yon, dinadaan lang natin sa joke. Ayan. So, your words matter. At tingnan natin yung 4-way test from Rotary International. Siguro nakikita nyo to sa kalsada, pero ang hirap kabisaduhin kasi, ay, ang bilis na. Pero minsan feeling ko nakabisada natin eh. Alam nyo kung bakit? Traffic eh. So, wala na, nakabisa na natin kasi ang tagal natin dun sa lugar na yun. Tingnan lang natin ito. Number 1, is it true? Tama ba yung sasabihin mo? Does it align with truth and reality? Sabi sa Ephesians 4:25, wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Ito yung naging tanong ko dito. Siguro, ito yung masabi nating pagiging matalino sa pagsalita. Alam nyo ba minsan yung pagsisinungaling nakakapuri sa Diyos? Wala, ano bang pinagtuturo nitong pastor na to? Hindi na ako babalik dun. Naalala niyo yung ginawa ni Rahab? Di ba sabi doon, alam mo ba kung nasaan yung spy? Sabi, hindi ko alam eh. Pero dahil doon sa paraan na yun, nasulat siya doon sa sa Hall of Faith, di ba? Parang ganito lang yan eh. Alam mo na merong mga terorista. Tapos hahanapin nila yung isang tao para patayin. Parang ganito, Nel, kaulit ha. Nel, alam mo ba kung nasa nakatira si Ate Giselle? Kasi kailangan namin patayin si Ate Giselle eh. Siyempre, hindi mo sasabihin, andun no, Jesus mo, hatid pa kita eh. Tapos gusto mo ako na rin bumaril ka. Pero di ba, kailangan mong maging matalino kung kailan mo sasabihin yung information na meron ka. Kasi parang ganito, lahat ba ng sikreto mo pag tinanong ng tao, sasabihin mo? Hindi rin naman, di ba? May paraan ka na sabihin ito in a nice way na hindi ka magkasala sa Panginoon. Pero yun din, kailangan natin maging matalino kung kanino natin sasabihin yung bagay na alam natin at kung kanino natin sasabihin ang lahat ng bagay na makakaintindi sa atin. So number 2, is it beneficial? Makakatulong ba yan sa makarinig? Will it edify or help others? Sabi sa Bible, Ephesians 4:29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Makakatulong ba sa kanya kapag sinabi mo yung totoo? O kapag sinabi mo yung buong katotohanan is makasira pala sa kanila? Diba yung laging tanong ng mga bata sa mga matatanda, paano ko ginawa? Siyempre, sasabihin mo yun sa paraan na medyo maintindihan pa niya na hindi mamolestya yung isip niya. So yan, di ba? Kung paano natin i-deliver at kung paano yung way na malaman niya yung katotohanan na hindi tayo nanluloko ng tao. Ayan. So sana maging beneficial yung ating sinasabi. Number 3, kailangan ba? Does it need to be said or is silence better? Mas mabuti pa lang hindi ka na lang nagsalita. So pwede mong sabihin, sa sunod na lang. Minsan ganito kapag sa simbahan, no? Dahil gusto mong maki-engage dun sa usapan, kahit halos wala ka namang alam, papakita mo na may alam ka. Na it's better to speak the truth, hindi ko pa po alam pag-aralan natin next week. At maraming pastor ang nadali dito. Hindi sila ready dun sa tanong na yon, hindi sila ready dun sa tanong na medyo mahirap. Ang sinabi nila, nagsalita sila agad. Na ang nangyari, napahamak pa yung membro dahil nagsalita siya, hindi niya pinag-aralan. Kaya yun yung importante din sa atin. Aminin mong wala kang alam dun sa bagay na yun, saka ka na lang magsasalita tungkol dito. So, kailangan ba talaga magsalita? O mas mabuti pang manahimik na lang? The multitude of words, there wanted not sin, but he that refraineth his lips is wise. Sabi niya, kapag dada ka ng dada, pwedeng magka-access ka na magkasala ka. Pero kung ikaw sa silence ng iyong bibig, ay merong katalinuhan dito. At pang-apat, is it kind? Kind ba ito? Will it reflect love, grace, and gentleness? Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Kailangan na pag-isipan mo yung sasabihin mo at kind yung salitang babanggitin mo kasi ito ay makakatulong sa isang tao. At dito po tayo medyo magtatapos, malapit na tayo matapos. Ang sabi dito, when a joke is not a joke. Sino ditong mahilig mag-joke? Ayan, mahilig manloko. Manloko na magpatawa lang ha. Okay, minsan kaya nakakatawa yung joke kasi parang totoo. Ayan, number 1, may background ito. Diba? May background kang alam dun sa bagay na yon at gusto mo talagang ungkatin yung nangyari na to. Correction ito sa atin at ano ba talaga yung motive natin kapag nagjo-joke tayo. Number 2,
it has the intention to harm. Alam natin, di ba ngayon, iba na yung mode ng pagpapatawa. Ang pagpapatawa ngayon, gwapo ka ba talaga? Ang pangit mo naman, ba't ganyan yung mukha mo? At nakakatawa yung mga joke dati kasi ang inaasar ng mga komedyan, yung sarili nila. Pero di ba, ang nangyayari na ngayon is, magpapahiya ng tao. Mas maganda na pinahiya mo yung sarili mo. Pero may intention ka na hamakin yung isang tao. Pangatlo, it leads to avoid responsibility. Parang nagano na ako hugas na nga ako dati, ako pa maghugas ngayon. Mga ganyan ba, di ba? Na para maka-eskapo ka dun sa kailangan mong gawin, magjo-joke ka na lang. Ayan. So, panghuli, it causes division and strife. Ha? Mas magaling si pastor ganito Pero hindi, matalino rin yung pastor namin ngayon. Mga ganyang bagay ba? Na para makapagpatawa tayo, gusto natin, ang nangyayari pala, nagkukos ito ng division and strife sa atin. Ayan. Minsan pa na parang wala na akong pag-asa. Sige, pakamatay ka na. Pero gusto lang natin palang magpatawa, yun pala nakakos tayo ng destruction. So sa ating ending, we must always be mindful of what, why, when, and how we speak. Hindi lang kung ano, kung bakit mo sinabi, kailan ka nagsalita, at kung paano mo ito sinabi. You may never know what others are feeling at the moment. Be kind. Always speak grace. Kasi hindi tayo Diyos Hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng isang tao. So, it's better to be kind always. Ayan. So, pero pwede naman mag-joke. Pero nasa panahon din yan. Timing. Hindi ka pwedeng mag-joke may patay. Kasi hindi yun tama. Diba? Huwag ka na rin maging malungkot kapag birthday. Birthday. 'Di ba? May timing sa lahat ng bagay. So, sabi nga, 'di ba? A time to mourn, a time to be happy, there's a time for everything. So, sana maging graceful tayo sa pagsasalita at maging blessing tayo sa ibang tao.